Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman pong muli. Ikalabing-apat na linggo ng karaniwang panahon. At ebanghelyo natin ngayon ay nakakaantig ng puso sapagkat ang panawagan ng ating Diyos sa ating lahat ay muli niyang ibinibigay, lalong-lalo na sa panahon na meron tayo ngayon sa mundo na ating ginagalawan. Magulo, maingay, punong-puno ng mga pandaraya, punong-puno ng mga panlilinlang sa kapwa, punong-puno ng pagmamataas, pagmamagaling, at para bang wala nang puwang ang ating Diyos sa mundo dahil halos lahat na yata ay nalulukob na ng tinatawag na makamundong mga pangangailangan at mga makamundong mga kagustuhan. Sa ebanghelyo natin ngayon ay inaanyayahan ng ating Panginoon ang mga tulad natin, ang mga tao na kapag nahihirapan at pagod na at walang mapuntahan, walang mabalingan, ano po, sa kanya pumunta at lumapit, manalangin, manampalataya, at siya mismo ang magbibigay ng kaginhawaan sa ating lahat. Siya ang magbibigay ng kapanatagan sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang natin ay lumapit, manalangin, sumamba, at manampalataya, magkaroon ng kababaan ng loob, at ibigay sa kanyang lahat ang mga suliranin, ang mga hinaing natin, ilagay natin sa kanyang paanan at siya mismo ang magbibigay ng kagalingan sa ating lahat. Kasi alam niyo po mga minamahal ko mga kaibigan, sa panahon ngayon, kahit na sabihin natin na tayo ay naniniwala, kahit sabihin natin na tayo ay nananampalataya, pagka meron tayong mga problema, pagka meron tayong mga suliranin, hindi naman agad-agad natin napupuntahan at nalalapitan ang tamang daan at ang tamang dapat bigyan ng mga pagtutuon ng mga pansin. Anong nangyayari sa atin? Di ba? Kapag karamihan may mga bigat na yung problema, nag-iinom, naglalasing, o kaya naglalayas, o kaya pumupunta kung saan-saan, nagliliwaliw, hanggang sa dumadating sa punto na gustong makalimutan ang mga siluranin, gustong makalimutan ang mga balakid sa buhay, pero hanggang sa mapupunta na lamang sa mga hindi tamang gawain. Nariyan na yung mga napupunta sa mga droga, ano po, yung mga bawal na gamot, napapasobra ng paninigarilyo, napapasobra ng pag-inom, nalalasing hanggang sa hindi na alam kung paano na makauwi. Napo, napakarami pong ganyan. At meron namang iba, sa dami ng problema, ang buong akala ay ito ay maiibsan, mababawasan kapag lagi lamang nakikipaghuntahan sa mga kapitbahay. Yung mga mahilig magkwento, mahilig magchismis ng iba. Napakarami ng mga kung ano-anong pinag-uusapan pero ang sariling problema ay hindi maharap. O kaya naman, ang kanyang sariling dalahin sa buhay ay hindi kayang bitbitin, hindi kayang matugunan. Pero kung ano-ano ang mga ginagawa kapalit ng dapat na pagharap sa katotohanan. Ganyan po ang mga tao ngayon sa mundo natin ngayon ginagalawan. Nagsasabi na sila ay may pananampalataya, nagsasabi na sila ay Kristiyano, nagsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos. Subalit taliwas sa kanilang mga kinikilos, sinasabi ang tunay na hinahangad ng Panginoon na dapat mangyari sa bawat isa. Lalong-lalo na kapag ang tao ay nagkakaroon ng maraming mga suliranin, maraming mga dalahin sa buhay. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, kapag nahihirapan ka, pag hindi mo na kaya, pag punong-puno ka na at parang wala ka nang mapuntahan, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka manalangin. May simbahan, may kwarto, may altar kang maari mong ah, pagtuunan ng mga ilang minuto. Maglaan ka ng ilang minuto at manalangin ka. Ibuhos mo sa Kanya ang lahat ng iniisip mo. Maaring hindi ito agad-agad magkakaroon ng solusyon, pero tandaan mo na hindi natutulog ang Diyos. Tandaan natin,
nakikinig siya at alam niya ang dinarasal natin at alam niya ang dinaramdam natin. Ito ay tutukunan ng Diyos sa tamang panahon. Kailangan lamang tayo ay lumapit ng may kababaan ng loob, aminin sa sarili natin na hindi natin kayang gawin at hindi natin kayang masolusyonan ang lahat ng tayo lamang. Kailangan natin ang pagmamahal, kailangan natin ang pagpatawad ng Diyos at kailangan natin ang kalinga at paggabay ng Diyos sa araw-araw. Kaya ito yung sinasabi niya, kung kani-kanino tayo pumupunta, maglalasing, maninigarilyo, makikipagkuntahan, lalayo kung saan, pupunta sa ibang lugar. Pag umuwi ka ba sa bahay mo, natapos na yung problema, andun pa rin, sandali lang mawawala. Pero kahit hindi ka umalis, di ka lumayo, manalangin ka. Ituon mo ang mga ilang minuto sa Diyos sa bawat araw na lumilipas. Nakikinig yan. Nakikinig ang Panginoon. Pasasaan ba? Dadating din yon. Bibigyan ng Diyos ng kaliwanagan ng iyong puso, ang iyong isipan. At makikita mo ang mga solusyon na ito, mararamdaman mo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha mo sa buhay. Maaring hindi bigla, pero unti-unti may mga taong dumarating. May mga bagay na ibinibigay sa iyo na nagpapatunay at nagpapatibay na merong ginagawa ang Diyos sa iyo. Kailangan lang natin manampalataya. Kailangan lang natin isurrender sa Diyos ang lahat. Kasi, bisan kasi ang feeling natin, ang galing-galing natin eh. Pakiramdam natin, alam natin lahat, lalong-lalo na yung mga edukado, yung mga nag-aral, yung mga matatalino. Naku, maniwala kayo. Kasi akala nila, ang iniisip nila, lahat ng bagay ay nagawa nila ng solusyon ng sila lang. Pero hindi nila naiisip, darating at darating ang panahon na mauubusan ka ng iisipin, mauubusan ka ng tamang pagkakataon para gawin ang mga bagay. Subalit, hindi natin alam kung saan sila pupunta at saan sila tutungo. Dahil malayo ang kanilang isipan at malayo ang kanilang pananalig sa Diyos. Ito yung paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Ano mang hirap, ano po, mayaman ka man, mahirap ka man, ano mang dinadala mo sa buhay, manalig ka sa Kanya, manampalataya ka. Sa paanong paraan mo gagawin? Magsimba ka tuwing linggo. Kung na kailangan mangumpisal ka, maghanap ka sa mga kaibigan mo o sa mga kaparian na pwede mong lapitan, na pwede mong ikwento yung mga dalahin mo sa buhay na alam mong pwede mong pagtiwalaan at hindi ka lulukohin at hindi ka itatatwa. Sa bandang huli, yung tinatawag na trusted friend, ika nga, doon ka magkwento. Maaring yun ay ginagamit ng Diyos upang mapagaan ang iyong kalooban. At maaring itong taong to na nalapitan mo, siya rin ang magiging daan para magtisal para sa iyo. At ikaw ay kanyang gagabayan sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin sa Diyos at ibibigay ng Diyos sa iyo ang iyong mga hinihingi. Huwag ka lang mapapagod, huwag kang magsasawa, huwag kang manghihinawa. Kasi karaniwan sa atin sa mga panahon natin ngayon pag hindi sinasagot ng Diyos ang agad nating mga dasal, para bang ayaw na natin manalangin ulit. Lumalayo na tayo kasi hindi naman tayo naririnig ng Diyos. Baka hindi lang panahon pa, kaya hindi pa natutugunan ang dasal mo. Baka hindi pa panahon, inaantay pa ng Diyos ang mas malalim mong ugnayan sa Kanya. Manalangin ka pa, manampalataya ka pa ng gusto. O baka naman kaya hindi sinasagot, ay hindi iyon para sa'yo. Diba? Pero kapag ito ay dinudulog mo sa Panginoon at naroroon ang lalim ng pananampalataya, anumang bigat ng iyong dalahin sa buhay, maniwala ka kaibigan. Sabi nga, para kang nakasandal sa pader. Ang Diyos hindi matitibag, hindi mawawala yan, hindi aalis yan. Tumalikod ka man sa Panginoon, kailanman ang Diyos ay hindi ka tatalikuran. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi nababawasan. Umalis ka man at dumating ka, bumalik ka mang muli. Ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay nananatili. So manalig ka lang kaibigan,
Huwag kang bibitaw dahil ang tunay na kapahingahan ay binibigay lamang ng nag-iisang Diyos. Ang tunay na kapahingahan at kapanatagan ng kalooban ay nagmumula kay Kristo dahil siya ang tunay na ibinigay ng Ama para sa atin at pinagtitibay ng ating banal na Espiritu Santo upang mas lalo tayong maniwala at manalig na may Diyos na nagbibigay ng tunay na liwanag sa puso, sa isip, sa ating pagkatao upang magkaroon ng kapanatagan ang ating kaluluwa. So mga kaibigan, patuloy lang ang pananalangin, patuloy lang ang paglilingkod sa Diyos, patuloy lang ang paghahanap ng tunay na pagmamahal na nakikita natin sa bawat bagay na ipinagkakalob ng Diyos. Andyan yan, hindi mo lang napapansin, hindi mo lang nakikita. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Huwag kang bibitaw. Di ba? So manalangin tayo. Samahan niyo akong manalangin. Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang aking mga kaibigan, ang aking mga kilala at ang nakikinig ng pagninilay na ito. Isinasama ko po silang lahat sa panalangin ito. Ano man ang kanilang mga dinadala, ano man kanilang mga problema o suliranin na pinapasan na matagal na nilang hinihintay ang katugunan, O Jesus, sa pangalan mo, ikaw ang tunay na magbibigay ng kapanatagan ng aming kalooban. Lord, maaaring hindi siguro ngayon ang tamang panahon sapagkat maaring hindi pa namin lubos at na nakikita at nararamdaman ang iyong mensahe sa amin. Subalit naniniwala at nananampalataya kami, O Diyos, na ikaw ang magbibigay ng tunay na kagalingan at kapanatagan sa amin. Kaya patuloy kaming lumalapit, patuloy mo kaming hipuin, patuloy mo kaming hawakan, O Diyos, patuloy mo kaming pagpalain upang sa ganon ay hindi kami lalayo at di kami aalis. Sa halip ay mananatili kami sa iyo. Anumang problema, anumang balakid ang aming nararanasan, patuloy kaming kikilala, mananampalataya at sasambahin ka, O Jesus, bilang aming Diyos at Panginoon. Amen. So mga kaibigan, muli kung sakasakaling pulot kayo ng maikli o isang pangungusap man lamang na maaaring tumimo sa inyong puso at naantig ang inyong kalooban, mangyari lamang po kung gusto nyo pa po ng mga susunod pang mga talakayan, pagninilay, wag po kayong mag-alinlangan. Subscribe lang po, i-click lang po ang notification channel at sama-sama tayo ulit sa susunod na linggo. Pagpalain po tayong lahat.